Ang tatalakayin natin ngayon ay ang pork barrel scam part 4. Pwede ba nating alisin ang nataguri ang pundo o hindi? Aalisin ba natin o hindi? Bago natin sagutin ito, gusto kong sabihin sa inyo na itong mga links na ito, mahalaga itong tingnan nyo kasi makikita niyo ang kahulugan ng mga sinasabi ko sa inyo dito pag tiningnan nyo itong mga links na ito. Merong tinatawag na living income guarantee na Filipino sa Facebook. So, tingnan nyo yan kasi tapos i-like nyo kung makikita nyo na matutulungan kayo ng mga vlogs ko dahil sunod-sunod itong mga vlogs natin na to para tingnan natin talaga kung ano ang solusyon sa ating problema sa ating bansa. So, sa last vlog ko, sinulat ko doon ang surrender ng alleged mastermind. Nakakulong na siya ngayon. So, dito sa vlog na ito, ang titingnan ko naman ay ang solusyon na pinopropose nitong mga attorney tungkol dito sa pork barrel scam. Merong petisyon na dalawa ang nabasa ko na humingi ng na hinihiling sa Supreme Court na alisin ang controversial na pundo na ito na dating tinatawag na Priority Development Assistance Fund or PDAF. Ang mga quote dito ay galing sa link na ito. Tingnan nyo rin ito dahil andito ang binanggit ko na quote sa loob nito, isang artikulo. So, sinasabi dito na nagbabiolate daw ng constitutional limit ang nasabing pundo na sistema ng pundo na ito. So, sinasabi dito na ang 24 na senador sa Pilipinas ay tumatanggap ng 200 milyong piso bawat isa sa PDAF at meron ding more than 200 o mahigit pa sa 200 na kongresista at congresswomen ng House of Representatives ay entitled din daw sa 70 million pesos bawat isa. Malaki-laking halaga din ito. So, sinasabi dito na tungkol sa PDAF at ang pagkasangkot ng ating alleged mastermind. So, anong masasabi ko tungkol dito sa hiling na ito na tanggalin ang PDAF fund o ang pork barrel fund? Sa totoo lang, ang pag-alis ng pork barrel fund ay hindi permanenteng solusyon dahil kahit wala na ang pundong ito, hindi pa rin matitigil ang korupsyon. So, hindi natin binibigyang lunas ang tunay na problema, kundi parang ang sintomas lang nito, kumbaga sa isang sakit, ang sintomas lang nito. At ngayon, babalik-balik ito.
So, ang tunay na problema sa pinayag ko sa dati ko ng mga vlog dati ay inequality o hindi natin pagkapantay-pantay. Pamumuhay natin, hindi na kung saan ang mahalaga lang sa atin, mabuhay tayo, ang ating pamilya, ang ating grupo. Pero hindi natin isa na alang-alang ang kapakanan ng bawat isang nilalang sa mundo o sa ating bansa. So, makikita natin dito sa aking ginawang parang outline na ang takot na mabuhay or fear of survival ang isa sa mga dahilan o kung ito ang dahilan ng ating mga pagnanasa, ang takot na mabuhay. Dahil tingnan nyo, ang mga politiko, gusto nila ng pera at power para sila magwagi. Either sa eleksyon, magkaroon ng power o magkaroon man ng money, ng pera. Pagnanasa din ito na manalo dito sa tinatawag nating laro ng buhay. Kumbaga sa laro na ito, merong nagwawagi at merong natatalo. So lahat gusto manalo. Pero hindi pwede dahil sa ganitong katayuan na hindi tayo pantay-pantay na mayroong pera na pambili na ating pang-araw-araw na pangailangan, hindi tayo lagi tayong talo kung wala tayong pera. So, makikita natin na ang politiko at gayon din ang mastermind, ang alleged mastermind, takot din siya mabuhay. Actually nga, kaya siya sumuko dahil takot siyang may pumatay sa kanya dahil nanganganib daw ang buhay niya. So, makikita niyo yon sa isang link ng article na nasa isa kong vlog. Pag tiningnan niyo itong series of vlogs na ito. So, ang gusto niya ring mabuhay. Pero nga lang, ang kagustuhan niya ay naiiba dahil ang kagustuhan niya ay mabuhay siya ng marangya. Hindi niya isinasaalang-alang ang mga natatalo sa laro ng buhay na ito. Gusto niya na magwagi. Ganon din tayo sa ating buhay. Maraming pangitain sa ating buhay na kung saan yung maliliit na laro na ginagawa natin magmula sa pag-ibig hanggang sa paglalaro ng sports at kahit na saan ang aspeto ng buhay, gusto lagi nating manalo. Pero hindi natin isinaalang-alang na hanggat nananalo tayo, meron namang natatalo ang mga mahihirap. So, tingnan naman natin ang mahihirap. Gusto din nila mabuhay dahil wala naman silang pagkukunan ng ikakabuhay. So, yung takot na mamatay o takot na hindi sila mabuhay, ang tutulak sa kanila para maghangad naman magkaroon ng pera na pambili ng pang-araw-araw na kinakailangan. So, gusto nila ding magwagi.
Pero kadalasan, pag wala kang pambili ng pang-araw-araw na kailangan, talo ka lagi. So, makikita natin dito na itong poverty o kahirapan at ang inequality o hindi natin pagkapantay-pantay sa lipunan, ito ang totoong problema. At ito ay nagpapaulit-ulit, babalik ng babalik. Makikita nyo pag binasa nyo yan. Ito yung loop. Ang loop, pabalik-balik, pabalik-balik. Ang kahirapan. Okay? So, paano natin ito ititigil? Yun ang tanong. So, matagal na itong binibigyan ng solusyon ng maraming presidente na, pero bakit hindi ito tumitigil? Yan ang tanong. Pero para natin ito masagot, kailangan tingnan natin ano talagang punot dulo nito. Kasi kung hindi, sabi ko nga, ang simptomas lang ang gagamutin natin, pabalik ang sakit. So, tingnan natin ang personality ng tatlong ito, ang kanilang mga character. Isang character dyan, politician, yung isang character, yung mastermind, at saka yung isa naman yung mahihirap, no? Parang kumbaga movie ito eh. May mga character sa movie, di ba? Ito may ganun din. Sa buhay natin, ganun din. At bawat isa sa kanila na ang mga karakter na ito, isinasabuhay din natin, ganun din ang ginagampanan natin na papel sa ating mga personal na buhay. Hindi lang natin nakikita. At pag nangyari ang mga ganitong pangyayari, ang una nating ginagawa ay i-blame ang mga either mga politiko o ang mastermind. Mayroon din dyan na biniblame ang mahihirap. So, kumbaga sabi nga ng lola ko, pag tinuro mo daw ang isang daliri mo sa isang tao, 4 daw ang nakaturo sa iyo na daliri, 'di ba? So, dapat din nating tingnan ang ating sarili at kung anong mga karakter ang binibigyan nating buhay sa pang-araw-araw nating huntahan o sa mga relasyon natin na ginagampanan sa ating pang-araw-araw na buhay. So, makikita natin ang paghihirap sa lipunan, siya ang nagtutulak sa ating mga takot. Kumbaga, ini-impulse tayo niyan. Ay yung mga takot natin lumalabas. So, kumbaga, bigyan ko kayo ng halimbawa. Pag nakikita ko yung mga may hirap na mga bata na may uhog at madumi ang damit at walang sapatos, hindi ba naaawa tayo sa kanila? Ganon din yun. Yung pag-aawa natin na yun, kaya tayo naaawa, alam natin na mahirap ang kalagayan nila. At yung takot ang pinagmumulan nun. Yung takot natin na mamatay, yung takot natin na hindi mabuhay. Yun ang tinatawag kong fear of survival. So nakita natin na ang paghihirap naglilid sa takot na hindi mabuhay, tapos gusto mo siyempre mabuhay, tapos gusto mo siyempre magkaroon ng pera para ka mabuhay. So, ang totoong solusyon ay alisin natin ang hindi natin pagkapantay-pantay. Bigyan natin ang mga may hirap, mga walang trabaho, ang mga walang pinag-aralan,
ang mga matatanda na, ng living income or basic or living income na ginagarantihan nating matatanggap nila yan magmula pagkaanak at pagkamatay. Di ba magandang pangitain kung ang bawat sanggol na iluluwal natin sa mundo ay mumulat ang mata na meron ng nakahandang living income na guaranteed para sa kanya. Diba, ang buhay mag-iiba kung ganito ang kung bibigyan buhay natin ito. So, ang pag-alis ng pork barrel fund ay hindi makakasugpo ng korupsyon o ng paghihirap at inequality o hindi natin pagkapantay-pantay. Yung politiko na karakter, kumbaga tawagin nating power hungry o money hungry personality sa lipunan natin, kahit alisin mo yung pondong yan, gugustuhin pa rin nila yung pagnanasa pa rin nila na magkaroon ng pera na magbibigay sa kanila ng power. At ang pagkuha ng pundo kung saan mang ito nagmumula at para ibigay ito sa iba para sila naman ay magustuhan at maiboto ulit ng tao para sila magwagi sa eleksyon ay andyan pa din dahil itong mundo natin punong-puno ng kompetisyon. So, ito namang surrender nitong alleged mastermind, hindi rin ito makakasugpo ng korupsyon dahil hindi lang naman siya ang corrupt Lahat tayo, kahit sino pa man, merong kaunting deception o self-dishonesty sa kanyang na tinatago niya sa kanyang utak. Okay. So, hindi ito titigil. Paulit-ulit itong andito. Itong paghihirap. Kahit na ilan pa ang sumurrender na mastermind. Ilang mastermind na ba ang sumurrender sa buong buhay natin sa gobyerno? Marami na, di ba? Pero bakit paulit-ulit? Kasi paulit-ulit nating kini-create ito sa ating isipan. Kasi ang isip natin, kahit gustuhin man nitong mag-isip ng maganda lang, hindi maiiwasang magkaroon ng takot. Nakapantay ng pagnanasa. Kumbaga, sabi nga, ang love, ang opposite nito, hate. Kung walang hate, walang love. Kung walang love, walang hate. So, pag nag-isip ka ng love, magkakaroon ka one day, makikita mo isang tao, hindi yan mapagmahal, yan, hater yan, di ba? So, nag-judge ka na rin doon. So, makikita natin na ito'y binibigyan natin ng buhay sa pang-araw-araw na buhay natin. Itong mga karakter na ito. So, itong mahirap naman, kahit na wala itong fund na to,
kung mawala itong funds na to, meron din meron ding magbibigay sa kanila ng mga pundo katulad ng charity, NGOs na iba't iba pa dyan, na privately owned o na mga charity organizations at mga foundation. Pero ang binibigay sa kanila ay hindi sapat para sila'y mabuhay na pang-araw-araw, magmula pagkasilang at pagkamatay dito sa mundo. Gugustuhin pa rin nila ng pera para sila mabuhay. Para manalo din sila dito sa laro ng buhay na punong-puno ng kompetisyon. So, makikita natin na ang karamihan sa mahihirap, nagnanakaw, at kung ano pang krimen ang ginagawa nila para lang mabuhay. So, magkakaroon ng mas maraming krimen, mas maraming korupsyon, mas maraming mastermind. So, tingnan natin na ang karakter na ginagampanan na mahihirap dito. Kumbaga, tinatawag nating inferior na karakter o iniisip nila, wala akong halaga. You know? Dahil ang halaga sinusukat ng pera eh. So, pag mahirap ka, parang meron kang inferiority, sabi nga. Pag naman mayaman ka, meron kang superiority. Oy, gawin mo yan, gawin mo ito. Okay, sa akin ang gagaling ang pera mo, binabayaran lang kita para mag-maid ka lang, di ba? So, ito yung personalidad o karakter na ginagampanan ng mga mastermind, mga politiko, at yun namang inferior na karakter, ginagampanan na mahihirap. Parang pelikula nga ang ating lipunan. So, sinong gumagawa ng mahihirap sa lipunan at sinong gumagawa ng korupsyon? Diba tayo din sa ating isip? At yun namang iniisip natin dahil itong mundo, kung parang salamin ito eh. Kung anong ginagawa mo, kung anong iniisip mo, mangyayari, di ba? Kung ano ka sa loob mo, i-create mo yan sa labas dahil tinatawag nating itong universe natin, holographic universe. So, ang sinasuggest ko, itigil natin ang pag-create nitong mga ito sa ating isip. Sa bandang huli, bibigyan ko kayo ng mga halimbawa kung paano yun gagawin sa mamamagitan ng pagpapatawad natin sa ating sarili. Dahil madali lang yan eh. Dahil ang pagpapatawad, pinapatawad ko ang aking sarili. Sa pagtanggap ko ng lipunan na hindi pantay-pantay. Kumbaga, halimbawa lang yan. Pero may mga ibibigay pa akong pointers tungkol dyan. So, eto naman, kumbaga, kung habang itinatama natin ang ating sarili, kinukorek natin ito, dapat gumawa din tayo ng praktikal na bagay sa ating lipunan. Para nang ganun, hindi na tayo magkaroon ng takot na mabuhay. Kumbaga, nililinis natin ang loob at labas. So, makikita natin na ang pagbibigay sa mahihirap ng kapantay na share sa pamamagitan ng pagna-nationalize ng mga resources na binibigay sa atin ng lupa at yung tubo na yon o yung profit, pwede naman natin gamitin
para mag-create tayo ng dividends na supisyente para makover ang basic or living income na ibibigay natin sa mahihirap, sa mga walang trabaho, sa mga matatanda, sa mga walang edukasyon, para magkaroon tayo ng sustainable na sistema kung saan merong balanse tayong ecosystem of money dahil ang ecosystem, para rin yung ecosystem ng nature. Kailangan balanse, di ba? So, ang balancing ecosystem ng pera dito sa mundo. So, mag-create tayo ng mundo na magbibigay sa ating lahat ng dignified life. Tingnan ninyo ang basic or living income guarantee. I-click ninyo ito. Meron pa din dito sa taas. At makikita nyo, ito ang Tagalog na Facebook page. At ito naman ang WordPress site ng Living Income Guaranteed. Maraming salamat.